Napag-usapan po natin yung lahat ng mga diagnostic procedures dito sa Clinica Henson Hearing Aid Center. Ngayon po, meron po tayo ngayon pasyenteng bingi. Yung pasyenteng yon, maaaring bata, matanda. Itatanong natin ngayon kay Butch. Butch, ano ba itong to start with? Meron tayong pasyente rito na proven to have a hearing aid at a certain level. Okay. So, bingi siya talaga. Oo. Okay. Ano bang mekanismo muna ng hearing aid? Okay. Okay. Ang hearing aid ho, no? It's a device, no? Na meron siyang microphone, no? Parang kukunin lang niya yung sound sa labas, tapos i-amplify niya. Papalakasin niya. May isang makina yan na maliit, tapos i-feed niya sa loob ng tenga, no? Kaya nga tinatawag natin hearing aid. It's not to cure the hearing loss. Ine-aid lang, no? So, yung hindi marinig, especially on certain frequencies, no? Binuboost niya ang volume sa loob ng ear canal na mismo. Okay? So, iba-ibang klaseng hearing aid, no? Pwede ka bang i-explain? Hindi. Okay. Kasi kanina, sinabi ko sa kanila, most of the problems are in the middle ear. Okay. Sa mga small bones doon. Okay. Small bones Conductive. doon. Oo. At saka yung sa inner ear, sa cochlea. Mhm. Ngayon, itatanong ko sa iyo anong tawag nga nila? Yung kapag bingi sila, nasa middle ear, Okay. caused by infection. Okay. Okay. Ang tawag po doon is conductive hearing loss. Makikita mo naman yon sa mga audiogram. Audiogram. Makikita rin ho yun sa audiogram. Ang ano ho yan two types May conductive, sensory neural. Actually, may pangatlo pa nga yung mixed, no? Both sensory neural at conductive. Pag may problema po tayo sa ear canal, may nakabara dyan, or tutulay, wax, or may infection sa middle ear, tinatawag nating otitis media, or may butas yung eardrum. No? Yan yung mga conductive hearing loss. No? Anong gusto sabihin ng conductive hearing loss? May bumabara lang. Ibig sabihin, may problema lang sa daanan. Sa daanan ng sound. Okay? Yung conduction mechanism ng sound. Kaya nga conductive. Conductive. Kung makikita mo ngayon sa audiogram, yung bone response niya okay normal. pa. Oo, okay pa. Ibig sabihin, okay pa yung ugat. Okay yung daanan lang ng sound, may problema. Yung pinakita ko sa inyo kanina, yung, di ba yung middle ear, external ear, pagkatapos meron tayong eardrum doon, Sa likod po ng eardrum, nandoon yung tatlong sinabi ko sa inyong smallest bones of the body. Yun pong conductive deafness, sira po yun. So, ang vibration, hindi na po nakakapasok doon sa cochlea. Meron pong obstruction doon. Hindi na po, wala na pong sira po yung tulay. Ang tulay. Yun pong conductive deafness. Now, sa mga conductive deafness na yun as compared to sensory yung sensory, yung cochlea, ibig sabihin yung sensory neural naman, sa ugat na. Sa ugat na ng yung organ of hearing. May tinatawag po tayong hair cells dun. Yung sinasabi ko sa yung hair cells kanina, yung balahibo doon. Sa ugat na yun. Di ba, gumaganon ako kanina, kung minsan nakakalbo yun. Di ba nakakalbo na yung hair follicles doon? Oo. Kung minsan nakakalbo, kung minsan naman hindi synchronize ang galaw. Oo. May ganun din Sabihin natin, yung iba, kalbo, kaya di nakakanig. Yung iba naman di nakakanig dahil hindi synchronize. Pwedeng iba-iba yung galaw. Magkakaroon ka rin ng presbycusis. Presbycusis. Or hearing loss sa matatanda. Yes. Ibig sabihin yung ugat, natatamaan na. Kamukha Butch kanina, pinag-usapan, sinabi ko rin sa kanila, the most common causes of middle ear or conductive deafness, as sinabi mo ngayon, is infection. What about in cochlea? Yung presbycusis sa cochlea. Sabi mo nga, desynchronize yun, nakakalbo yung cochlea. Maraming cause ang pagka-problema or tinatawag na sensory neural hearing loss sa organ of hearing natin. Well, marami yan. One is
Sila na-mention ko kanina, mga gamot, no? Ototoxicity. No? Kung minsan sinisira nila yung hair cells. One of them is streptomycin nga. Yung iba, yung mga nagki-chemotherapy. Oo, yung chemotherapy. cisplatin, ganyan. Oo. So, yun yung mga, this is, actually marami yan. This is just one of the common. Sinisira nila yung hair cells. Okay? Yung iba naman, through age. No? Yun, Yung oo. age. As the age goes by, yung aging process po natin, yung mga ugat, tumitigas na. Hindi na siya yung the usual ugat nung kayo ay 25 years old. No? Yung kamukha namin, kung minsan, ano? Ano ba? Oho. Pero, yung iba nga, kahit matanda, nakakarinig pa rin. Walang problema. May tinatago naman tayo. Ito pinaka-common. Tinatawag na genetics. No? Nasa inyo na nasa katawan mo na no? Ibig sabihin, namana mo na darating ang araw, mabibingi ka kagad. Okay. No? Now, Butch, meron na tayong pasyente ngayon, bingi. Mhm. Ano bang, ilang bang klaseng hearing aid ngayon? Nung araw sabi ko, di ba may analog pa nung araw? Well, ngayon meron pa rin naman analog. No? Actually, analog and digital is the technology. No? Pero yung mga kung saan sila nakalagay ngayon, yung tinatawag nating body aid, behind the ear hearing aid, saka in the canal hearing aid, nandyan pa rin, pareho pa rin. Ang nagkakaiba lang ngayon is technology. Dati kasi may tinatawag po tayong analog. No? Analog meaning, basta i-boost lang niya. So, ilalakas lang yung... Ilalakas lang niya. Lahat sound, ng frequency. Oo. Magmula low frequency up to high Ilalakas lang frequency. niya. Oh. Kanya kung minsan maingay. Oo, kaya maingay. Especially, kaya yung iba nagko-complain, ba't ang ingay ng hearing aid ko? Is because nabuboost yung low frequencies. Kasi usually, ang mga problema natin, lalo na sa mga matatanda, is high frequency hearing loss. So, dapat i-boost lang natin yung high frequency. Yung low frequency, problema sa analog, pati yun, binuboost nila. Kaya, kaya maingay. Yung digital naman, ano yung bagong technology? Well, digital naman, no, is a technology wherein yung sound, no, na mapipick up, no, dadaan sa computer yan, no. Computerized na yan. Oo, kumbaga yung analog, hindi computerized. Well, hindi masyado It's a technology na ibuboost lang niya lahat. Yung digital, yung sound, may specified number na ididikit sa kanya, no? Kaya nga digital may mga nakalagay na numbers diyan para ma-record sa computer chip. Tapos pag na-measure nila 'yon, ibuboost lang nila kung ano yung frequency na iaangat nila. Yung low frequency na hindi kailangan iangat, hindi nila inaangat. Hindi tataas ka mukha sa analog, ano? Kaya yung digital, medyo mahal ng konti. Pero it's an advanced technology na hindi na siya naiingayan. Kasi yung iba naiingayan